Magandang araw po. Ngayon, isa na naman pong isyu, mahalagang isyu ang ating tatalakayin. At ito po ay ang pagkadeklara o ang ginawang deklarasyon ng ating Pangulo kung saan kanyang idineklara na ang CPP, NPA, NDF ay isang teroristang samahan. Ano po ang implikasyon ng ganitong deklarasyon? Una po, simula ngayon, may tuturing po natin o simula po nang ito ay may deklara bilang isang terorista na organisasyon, lahat po ng membro nito ay itinuturing ng ating pamahalaan bilang mga terorista. Ibig sabihin, kriminal na kung saan pwede po silang arestuhin anumang oras kahit walang warrant of arrest. At kung sila po ay lumaban, pwede po silang barilin, patayin kung kinakailangan upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng ating mga kapulisan at military o ng mga kasundaluhan. So, kung gayon po, mababawasan ang lakas ng kanilang samahan sapagkat hindi na maaari silang lumantad. Hindi na sila pwedeng mangikil ng hayag-hayagan sa sambayanan upang tustusan ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang kriminalidad. So maganda po ang ginawa ng ating Pangulo at ito po ay ating sinusuportahan nang sa gayon tuloy na at ganap na magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan bago matapos ang kanyang termino sa taong 2022. Sapagkat kung hindi po ito matatapos at magkaroon tayo ng isang Pangulo na maramya, muli na namang lalakas ang samahang ito. Kaya kailangan po tapusin sila nang sa gayon hindi na sila makakabalik pa. Kung magkaroon man tayo ng bagong Pangulo na hindi kasing tapang, hindi kasing determinado ng ating Pangulong Duterte ngayon, so hindi na rin makakabalik ito, itong mga samahan na ito. Kaya atin pong hinihiling sa mga kasundaluhan at kapulisan na samantalahin ang deklarasyon na ito. Tapusin sa pinakamaagang panahon ang gera laban sa mga komunista, NPA at ng NDF na yan. At dapat po itong mga legal front organizations nila katulad ng Anak Bayan, Kabataan, LFS, Gabriela at iba pa, dapat po yan ay isama. Sabagay, kasama po talaga yan kung tutusin. Sapagkat alam po naman natin, marami nagpapatunay na ito ang ginagamit na samahan upang makapag-recruit ng mga estudyante at gawing NPA, armadong hukbo ng kanilang samahan. Sa makatuwid po, hindi palibhasa ang mga samahan na ito o ang makasapi nito ay humahawak ng armas, hindi na sila pwedeng hulihin. Kung mapapatunayan po na sila ay nagre-recruit para sa ng mga kabataan lalo na upang gawing armadong hukbo ng kanilang samahan, kasama po sila sa deklarasyon na ito bilang mga kriminal na pwede rin pong hulihin kahit walang warrant of arrest. Kaya po, sinusuportahan ng sambayanan ang ginawang ito ng ating Pangulo. At gayon din naman, suportado po natin ang ating kapulisan at ang ating mga sundalo na gampanan
tapat ang kanilang tungkulin upang tapusin ang girang ito sa lalong pinakamadaling panahon. Ano pa po ang epekto ng deklarasyong ito? Dahil po ang mga ang mga kasapi ng CPP, NPA, NDF ay dineklarang terorista, hindi na po kailanman maibabalik ang usapang pangkapayapaan between the two parties, between the government and these rebel groups. Bakit? Because we ought not to deal with the criminals. Hindi po tayo pwedeng makipagkasundo sa mga kriminal, sa mga terorista. Wala pong puwang ang ganyang usapin sapagkat sila ay kalaban ng gobyerno bilang mga kriminal. Sila ay dapat hulihin at sila, ang gobyerno, ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga kriminal. Kaya yung mga magulang na minsan ay nagrally sapagkat nais nilang hilingin sa ating pamahalaan na huwag nang ituloy ang usapang pangkapayapaan, mga moms, mga sirs, nakuha nyo na po ang inyong nais na hindi na makikipag-usap ang ating gobyerno sa mga makakaliwang grupo na ito. Pero nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito upang banggitin na kung hindi makikipagtulungan ang sambayanan para ituro kung sino ang mga komunista, sapagkat higit lalo sa kanayunan, ang higit na nakakaalam kung sino ang mga kasapi ng NPA ay ang ating mga kababayan. So kung hindi nyo po ituturo yan sa pulis, sa mga sundalo, hindi rin po ganap na mapapadali natin ang labang ito. So ang lagi po nating sinasabi, tungkulin po ng pangkaraniwang mamamayan ang makipagtulungan sa pamahalaan. Hindi po dahil sa kung ano pa mang mga premyo o award na ipinapangako ng pamahalaan. Sa bagay po, mas maganda kung mayroon. Pero kahit wala pong mga ganitong pangako, tungkulin po natin na tulungan ang ating kapulisan at ang ating mga kasundaluhan upang mapadali ang kanilang trabaho na hulihin ang mga NPA na to, buksain sa lalong madaling panahon. Hindi po may pagkakaila. Alam naman natin, ayon sa kanilang mga kasamahan na ngayon ay bumaliktad sa panig ng gobyerno, na wala silang ginawa kundi kikilan, hinga ng butaw, ang mga negosyante natin, mga politiko, at ang pangkaraniwang mga magsasaka, mga trabahador. Tinatasahan pa nila ng butaw. At dahil sa takot, bagamat labag sa loob, para hindi maperwisyo, para hindi patayin, napipilitan silang magbigay. So kung hindi po ito matatapos, kaawa-awa po, lalo na yung ating mga bagong henerasyon. Kaya samantalahin po natin ngayon, habang mayroon tayong Pangulo na determinadong wakasan ang digmaang ito na kinasasangkutan ng mga CPP, NPA at NDF. Alam po ninyong matagal na po itong ganitong uri ng laban. Nagsimula pa ito noong panahon ni Tarok sa Hukbalahap. Maraming buhay ang nawala. Marami pong pera ng gobyerno at oras ang nasayang dito. At itong panahon na rin naman, ng panahon na ng mga NPA, mas lalo pa
na pinaigting nila ang kanilang laban sa ating pamahalaan. So ngayon po ang panahon para ito ay sugpuin. Kaya nakikiusap po tayo sa lahat, sa mga barangay. Dapat po ang DILG, Secretary Anyo, nananawagan po tayo. Ito ang panahon upang lahat ng mga barangay captain, barangay chairman sa buong kapuluan ay yung atasan na sila ay makipag-coordinate sa mga sundalo at mga pulis sa anumang galaw ng mga NPA sa kanilang lugar. Hindi po, inuulit natin, hindi po magiging matagumpay ang labang ito kung walang aktibong partisipasyon ang mamamayan, lalo na po sa libil ng barangayan. It is a mandate. It is the duty, especially of every barangay officials nationwide, na sila po ay makipagtulungan at ituro sa kapulisan at kasundaluhan ang galaw ng mga NPA na to, ng mga armadong grupo sa kanilang lugar. Nang sa gayon po mapadali ang paghuli sa kanila. So, inaasahan po natin ito. Kaya po, ang DILG at ang mga local chief executives sa buong kapuluan, mga gobernador, mga mayors, kaya hindi po pwede ang sinasabi ni Gobernador Remulla na at ni Isko Moreno sa Manila, tanggalin ang mga tarpaulin na nagdideklara persona non grata ang CPP, NPA sa kanilang lugar. Hindi lamang po sila persona non grata, they are terrorists na dapat hindi pwedeng i-welcome. And they ought to know that they are not welcome in these areas in terms of tarpaulins na mga nakasabit. Kaya dapat sa buong bansa, sa bawat munisipyo, sa bawat barangay, ay atasan po natin ng DILG na maglagay ng mga ganong tarpaulin upang at hindi lang basta persona non grata, kailangan nakalagay na sila ay mga terorista. Nang sa gayon sila po ay kusang lumayo. Sila na rin ang kusang sumuko. At mayroon naman po tayong pulisiya. Hindi naman binabawi ng gobyerno yan, na kung ang isang NPA ay sumuko, magpadala lang sila ng failure sa mga kinauukulan, hindi naman po sila tatanggihan. Sapagkat alam naman natin na yung iba o karamihan sa kanila ay sumama dyan sa maling paniniwala, at ang iba naman ay dahil sa takot na rin. So kung kayo po, ito ay panawagan na rin sa ating mga kapatid na naligaw ng landas. Ako po ay naniniwala na kahit mayroong deklarasyon sa bahagi ng ating Pangulo na kayo ay pangkaraniwang kriminal, kung kayo po ay susuko, magpadala kayo ng failure na inyong pinagkakatiwalaan upang siyang makipag-negotiate sa ating mga kasundaluhan at pulis. Pwede po ang mayor, ang barangay captain, para po hindi magkaroon ng tinatawag na misencounter. Basta kailangan lang po tapat kayo sa inyong intensyon na sumuko na upang wakasan na ang ganitong kaguluhan sa ating bayan. Naniniwala po ako na hindi
sarado ang pintuan ng gobyerno ng ating pamahalaan sa sinumang NPA, CPP, NPA, NDF member na susuko po at magbalik loob sa ating lipunan. Hindi po kayo tatanggihan. Ang kailangan lamang, una, tapat kayo sa inyong intensyon na kayo ay nagbabalik loob. Pangalawa po, para hindi rin kayo mapagkamalan, ang sinasabi natin, lumapit kayo sa tamang tao na inyong pinagkakatiwalaan. Membro ng pamilya, barangay official, kamag-anak, mayor. Basta inyong pinagkakatiwalaan na alam ninyo na hindi kayo ay pagkakanulo. Mga kapatid, samantalahin po natin ito. Dahil kung hindi po kayo susuko, malaking problema sa inyong bahagi sapagkat hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan. Uusigin kayo saan man kayo naroon. At hindi po ito biro katulad ng wars on drug na talagang pinapatay ang lumalaban. So kayo, napakadali po na gawin yan sa inyo at wala kayong laban sa ating makasundaluhan. Kaya samantalahin na rin po natin, samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito. Kaya po itong sinasabi natin, hindi po ito basta lamang na kayo ay itinuturing natin na kriminal at pwedeng hulihin, patayin. Hindi po. Ang sinasabi natin, kung nais niyong sumuko, magpasabi po kayo, tutulungan kayo ng gobyerno natin. Pero kung ayaw nyo naman, edi wow, bahala kayo. Yun ang problema nyo. Pero sana, ano man ang gagawin nyong kapasiyahan, ay pag-isipan natin, alang-alang sa inyong mga pamilya, alang-alang sa bayan. Sapagkat kahit sang anggulo po tingnan natin, hindi po mananalo ang mga kriminal laban sa ating gobyerno. Mahinang presidente lamang, mahinang mga opisyalis ng bayan ang napapaluhod ng mga kriminal kahit na gaano kayo kalaki sa tingin ninyo bilang isang organisadong sindikato ng mga terorista. Ang isang matinong pangulo katulad ng ating kasalukuyang Pangulo ngayon, hindi po natin yan kayang i-blackmail. Handa pong pumatay kung kinakailangan upang maipatupad ang batas sila saan mang panig ng bansa. Kaya pagkakataon po, muli hinihikayat natin, kausapin din po ninyo doon sa mga naniniwala na dapat na silang susuko. Huwag din po kayong maging maramot. Yung inyong mamatalik na mga kasamang kaibigan, hikayatin din po natin na magbalik loob katulad ninyo. So dito po, bagamat dinideklarang all-out war ito, pero ako mismo, personal na naniniwala that still the door is open for everyone to come in to our society. It is not, the door is not closed for you. Sigurado po yan. So, yan po. Palagay ko naman, magwawakas na dito. Ito ang simula ng wakas ng rebuilding kilusan
laban sa pamahalaan dito sa bansang Pilipinas. Kung ang bawat isang mamamayan ay makikisa at makikipagtulungan sa ating gobyerno. Inuulit ko po, kahit gusto ng Pangulo na wakasan ito, gusto ng military at mga pulis na wakasan ito, kung hindi din naman makikipagtulungan ang sambayanan, wala pong mangyayari. Paulit-ulit lang ang patayan, paulit-ulit lang po ang sakit ng loob ng bawat panig. So, ito na po ang pagkakataon. Pangalawa pong isyu na nais nating talakayan na papanahon ay ito pong all-out war na inilulunsad ng ating Pangulo laban sa mga korap na opisyalis o empleyado ng ating gobyerno. Alam po ninyo, isa rin po sa dahilan kung bakit minsan sumikat ang CPP, NPA, NDF sapagkat hindi rin maitatanggi na mayroon talagang mga tiwaling opisyal sa ating pamahalaan. At ang masakit na katotohanan dyan, kaya nagkakaroon ng tiwaling opisyal sa alinmang ahensya ng ating gobyerno sapagkat mismo ang korap ay ang pinuno o ang hipi ng nabanggit na departamento. Sapagkat ang pangkaraniwang empleyado ay hindi po magiging korap yan if there is no tolerance on the part of the heads of that department. Kung mayroon man sa hanay ng mga pangkaraniwang empleyado, that is very minimal. Pero kapag ang hipi ng isang departamento o mataas na opisyal doon, kahit hindi siya ang hipi, pero mataas ang kanyang tungkulin, may hawak siyang mga tao, kapag iyon ang korap, lahat ng taong hawak niya ay magiging korap na rin. Sapagkat pag hindi korap yung tao na yon, tatanggalin niya, kakasuhan niya, nang sa gayon walang hadlang sa kanilang korupsyon. So in other words, corruption can never prevail in any government office without the head being the one who is corrupt. Kaya ito pong ginagawa ng ating Pangulo ngayon, katulad ng gera na kanyang idineklara laban sa droga, gera laban sa makakaliwang grupo, at itong gera laban sa mga korap na empleyado ng gobyerno, atin din pong suportahan. Katulad po ng mga balita ngayon na isa sa pinakakorap na departamento ay itong Public Highways, DPWH. Alam po ninyo, this is a public knowledge. Mayroon talagang corruption dyan in terms of sharing sa mga budget. Halimbawa, kung isang proyekto ay ang pondo nito ay 100 million, ang napupunta na lang sa proyekto, swerte na kung magkaroon ng 60%. Ibig sabihin nun, ang 40% pinaghati-hati na ng mga mula sa contractor doon sa lahat ng government officials na kaya kung saan dumadaan ng papel para may award matapos yung proyekto na yan. So ang ibig sabihin, sindikato din po sa loob ng departamento na yan. Hindi po maitatanggi yan. Katulad nga ng mga balita na pinunduhan ng 1 milyon ng isang proyekto pero kahit isang puste walang
na itayo. Pero naubos na ang pundo. Ayan po ay napakalaking korupsyon din at para na rin rebellion yan kung may tuturing natin. So ano po ang ibig sabihin dito? Bakit nagaganap yan? Nangyayari. Sapagkat ang mga empleyado na nasa loob, takot sila na magsumbong dahil baka mawalan ng trabaho. Ang sambayanan, kahit nakikita, ganun din. Walang pakialam kasi baka masabit pa ako sa problema. Kung ganito po yung attitude ng bawat Pinoy, talagang hindi po ito titino. Kahit anong gawin ng ating Pangulo at kahit sino ang maging Pangulo ng ating bansa. So, kung gusto talaga po natin ng pagbabago, kailangan po dito ang partisipasyon ng mamamayan, mismo ng mga empleyado na yan sa loob ng departamento na kung saan may korupsyon. Kaya sapagkat higit kanino man, kayo ang unang makakaalam dyan kung may korupsyon. Sapagkat nasa loob kayo. So kung gusto nyo ng pagbabago, hindi naman kailangan na komprontahin mo ang boss mo. Isumbong mo sa kinaukulan at kung sakaling masampahan ng kaso yung boss mo, tumistego ka. Nang sa ganun, matanggal siya. At pag natanggal yan, wala nang kurap sa departamento nyo. At hindi ka na nalalagay sa panganib na matanggal pa sa trabaho mo. Pero kung ikaw ay sasakay, kurap ka na rin, wala ka nang ipinagkaiba sa kanya. Naalala ko po noon, ako ay naging empleyado rin. Napilitan ako mag-resign. Wala naman ako mapagsumbungan ng mga panahon yun. Dahil sa natakot din ako, kakainin ako ng sistema. And that was 1980, ha. Kumbaga, napakatagal na. That was 1980, 2020 na tayo ngayon. So, it's almost half a century. Na ibig sabihin, noon pa man, mayroon ng ganong korupsyon. At alam po natin na lalong lumala yan sa ating panahon ngayon. At lalala pa yan kung hindi yan mahihinto. Ito ang pinakamagandang panahon na sabayan natin ito. Sapagkat ang mismo ang ating Pangulo ang nagsisimula ng makabuluhang pagbabago. So ang kailangan lang po natin sabayan, suportahan siya sa pamamagitan ng paggawa din naman ng kung ano ang pwede nating gawin nang sa gayon, anumang pagbabago na nais ng ating Pangulo ay maisakatuparan. Kahit anong sabihin niya. Pero kung tayo naman ay nagpapabaya, wala pong mangyayari. So ano pong ibig sabihin nito? Hinihikayat po natin ang bawat mamamayan, saan man kayo naroroon, saan mang ahensya kayo naka-assign, mga empleyado kayo, kung makikitaan nyo na may korupsyon sa loob ng departamento ninyo, i-report. Kahit na maliit o malaki man yan, sapagkat saan ba nagsisimula ang malaking korupsyon kung hindi sa maliit. Dahil kung maliit yan, hindi natin pinuna hanggang sa nakasanayan. So, hindi na rin natin mapupuna yung malaking pagkakamali. Lalo na kung tayo simula pa lamang ng maliit itong korupsyon na to ay naging bahagi na po tayo. Kaya inuulit ko po na papanahon ngayon, ito ang mahalagang issue ng ating lipunan na tinututukan ng ating Pangulo, sabayan po natin siya. At inuulit po natin, maging vigilante tayo. Maging vigilante po tayo upang tingnan
nasaan ba may pagkilos ang mga NPA, CPP, yung mga NPA na yan, mga CPP, at yung mga corrupt na official na yan. Maliliit tayo, isa lamang tayong maliit na mamamayan. Sasabihin natin, wala tayong magagawa. Hindi po totoo yan. Kung bawat maliit na mamamayan ay nagkakaisa tungo sa isang layunin ng isang makabuluhang pagbabago para sa ating bayan, magtatagumpay po tayo. Sapagkat, sabi nga, ang Diyos ay tumutulong sa taong tinutulungan ang kanilang sarili. Kahit gusto ng Diyos na malinis ang ating gobyerno, mawala itong kaguluhan sa ating bayan, kung tayo mismong mamamayan ay hindi gumagawa ng paraan, wala pong magagawa ang Diyos sa buhay natin. Marami pong salamat at magandang gabi.